Hi mga Lods, eto ulit ako sa aking recap. Kamusta sa aking mga suki at loyal na manonood dyan? Namimiss mo na din ba ang mga animal film? Relax ka lang dyan Lods dahil ngayon ay ikukwento ko ang trending animal film na pinamagatang Hungry. May nakakaalam ba sa inyo kung ano ang buwakaw at gutom na ito? Sila yata yung busog na pero patuloy pa din sa pagnenok sa kaba ng bayan. Aray ko! Kaya kalma ka lang Lods at para di ka na ma-high blood, tara na at pag-usapan na natin kaagad ang kwento ng Hungry. Gaya ng dati, kung gusto mo ang channel na ito, paki-subscribe ka naman Lods para hindi mo malampasan ang iba pang mga nakakatakot at nakakatuwang mga movie dito sa Ricky TV. Nagsimula ang movie nang ipakita sa gitna ng gabi ang isang maputik na kagubatan sa rehiyon ng Mexico at makikita ang isang bihag na napakalaking buhaya ang nakaabang para sa kanyang biktima. Gagi! Sa halip na lamunin ng kanyang biktima ay siya ang inatake ng misteryosong hayop na ito. Ano sa palagay mo Lods ang may kakayahan na umatake sa napakalaking buhaya? Paanong di mo alam Lods nasa Pinas ka? Land of the Crocs tayo nga ni. Pagkatapos ay ipinakita ang dalawang kerengkeng na sina Hana at Sistine na masaya nagpa-party-party sa isang bar at nakainom na sila ng gin bilog with tang pomelo at dali-daling nagsindi ng posporo ang birthday girl natin na si Sistine upang sindihan ang in-order nila ulit na shot puno na kanilang shembot. Birthday man, come on, light him up. We're here for a good time! Loads of animals, lots and lots of animals. What kind of animals? Ilang sandali ay ipinakalala ni Hana ang isang lalaki na ang pangalan ay Rodrigo. Si Duterte Bayar? Charot. At isa pala siyang tour guide na nagkatrabaho sa assembly. Gusto talagang ayain ni Hana si Sistine na maggala sila sa mga swamp habang nagtitingin ng mga iba't ibang ligaw na mga hayop doon. At dahil birthday ni Sistine, kaya't sinabi ni Rodrigo na bibigyan ko kayo ng special prize. Sobrang kinlig ang bahog bilat ni Sistine, kaya't agad siyang pumayag sa pag-aaya ni Hana. Kinabukasan sa pick-up point ay agad nang nag-check ng attendance si Rodrigo ng mga turista na sasama sa kanyang tour kung saan ang unang grupo ay ang Semara family at kasama dito ang lolo at ang kanyang apo na hindi na makahintay na makita ang mga buhayang ligaw. At ilang sandali ay dumating na din sila Sistine at Hana na may mga tama pa sa dinaklak nilang gin pomelo kagabi at kahit na mahilo-hilo pa upang hindi maiwan sa kanal ay agad na silang sumakay sa sasakyan. Hey, Sally, Tim, my son Mikey. Nice to meet you. Well, At para sa huling turista ay makikilala natin ang nagkakandarapa at nagmamagandang si Malika na isang empleyada. At kahit na nandidiri ay agad nang sumakay si Inday Malika sa tai-taing sasakyan ni Dudong Rodrigo. Ambot sa imong lubot, charot. Sa madalit sabi, pagkatapos ng mahabang biyahe sa wakas, ay nakarating na sila sa pier at bago magsimula ang kanilang paglalakbay, ay sinabi ni Rodrigo na magtingin na muna sila ng kanilang mga souvenir. You brought your ex-boyfriend to the bayou. Jason was much uglier than this. Glasses. All right, go. Got it? Beautiful. Yeah. Gators. I got my gator jacket. Oh, si Mikey. You can kill someone with that. Habang nagtitingin ng iba, ay laking takot naman ng ina na si Sally na makita niya ang isang malaking bungo ng hayop na may malalaking mga pangil sa museum. Nang makita sila ng manager na si Walker na nag-uusyoso, ay sinabi nito na iyon ay isang bungo ng hippopotamus. At kahit na mukhang mga cute ang mga hippo, ay kailangan nilang mag-ingat sa mga ito dahil sila ay sobrang mapanghanib at mga teritorial. At kahit na ang ibang mga ligaw na mga hayop ay biglang nagbupulasan kapag nakikita nila ang mga hipo at napatulala sila nang marinig nila ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa hayop na ito na palagi nilang itinuturing na mga nakakatuwa at mga harmless.
Ilang sandali pagkatapos maghanda ay inaya na sila ni Rodrigo at sinabing magsisimula na ang kanilang paglalakbay. Do you mind? Yeah? Okay, thanks. Yeah. Here, I'll give you a hand. Step that over. Okay, Miss Dion, please. Ngunit bago umalis ay sinabi ni Rodrigo na bukod sa mga makikita nila mga nakakatuwang mga hayop sa lugar na iyon, ay ang main goal pa din nila ay ang makita nila ang pinakmalaking buhaya na may nakalagay na GPS. At binalaan din sila ni Rodrigo na huwag maglalagay ng kahit anong bagay sa tubig dahil napakadelikado nito. Realize they live up. Like using boat. When do we see the big one? Hey, hello. Big Ben's tracking tag shows it's right here. Sa madalit sabi, matapos ang kanilang pasayang papamangka sa swamp, ay nakita na ni Rodrigo kung saan matatagpuan ang GPS location point. At agad niyang sinabi ang itsura ng pinakamalaking buhaya na bida-bida sa lugar na iyon. Ngunit kahit painan pa ito ni Rodrigo ng marshmallow, ay laking pagtataka nilang lahat dahil wala pa ding palatandaan ng pag-ahon ng mga politiko. Charis! At dahil wala pa ding lumalabas na buhaya, ay pinainan na ito ni Rodrigo ng bahog bilat ng manok. Nang makaramdam na parang may mali ay agad nang tinignan ni Rodrigo ang eksaktong GPS location point ng buhaya. Is that Ben? Something big. You're gonna call it in, right? Warn the other tours? What's your protocol? You have a... Oh my God. What the hell did that? Laking gulat ng lahat nang bigla nilang makitang patay na ang buhaya na hinahanap nila, na putol-putol at gula-gulanit na. At dahil tumibok ang isang betlog ni Rodrigo, kaya't nakaramdam siya ng takot na may mas malaki at mas mabangis pang hayop na naninilat doon. Kaya't dali-dali na silang umalis sa lugar na iyon. Ngunit pinigilan siya ni Malika at sinabi nito sa kanya na patitikimin kita ng sunog kong inangit with $300. Basta picturean mo lang na malapitan ang bangkay ng buhaya. Ngunit sinabi ni Jim kay Rodrigo na huwag kang pasisilaw sa mga bilat na inangit na amoy ang heat at sa $300 dahil mas mahalaga ang buhay natin. Kaya't nang dahil sa sinabi ni Jim ay agad na silang umalis doon at dinedma ang inangit ni Malika. Charot. At nang papaalis na sila ay laking gulat nila na biglang may tumamang malaking bagay sa kanilang bangka at pagkatapos ay biglang What was that? gaya ng mga tinangay ng baha dahil sa mga ghost project ay bigla silang nahulog lahat matapos tumuob ang kanilang bangka. Get out of the water! Get back on the boat! Where's the captain? No, it's not safe! At sa gitna ng mapanganib na sitwasyon ay nagpanik silang lahat nang makita nila na hindi na nakaahon si Rodrigo. At sa sandaling iyon ay si Malika lang na mahilig gumawa ng problema ang bukod tangin na nakaakyat sa puno na parang isang unggoy. At hindi nagtagal sa wakas ay nakaahon na si Rodrigo habang siya ay sugatan. At nang magsimula ng humupa ang tensyon, ay laking gulat nila nang makita nila ang malalang pagdurugo sa dibdib ni Rodrigo na para bang inundayan ng saksak ng napakalaking pangil. At nang wala na silang magawang paraan upang matigil ang matinding pagdurugo, ay naisip nila na sunugin na lang ang sugat bago pa man maubusan ng dugo si Rodrigo. Kaya't dahil dito ay sinabi sa kanila ni Rodrigo na initid ang kutsilyo gamit ang isang flare na nakalagay sa yellow box. Nice and easy. Nice and easy. Nice and easy. Can you get it?
at it. Got my knife. It's steel. Get that blade as hot as possible. I can help you. I can help. Look at me, look at me. Don't look at that. Hey, now! At ilang sandali ay nakahinga na sila ng maluwag nang makita nila na nagkamalay na si Rodrigo. Nang makita ni Jim ang kaguluhan na nangyayari, ay sinabi niya na hippopotamus ang hayop na umaatake sa kanila dahil inakala nito na sinalakay natin ang kanyang teritoryo. At nang marinig ito ni Rodrigo ay kinumpirma niya na nang malunod siya ay halos madurog siya ng napakalaking panga at pangil ito. At sa kabutihang palad ay nagawa pa din niyang makaligtas at ngayon ay hindi makatawag at makahingi ng tulong si Rodrigo dahil nasira ang radyo nang lumubog ang kanilang bangka sa tubig. Sa makatuwid, ang chance na lang nila upang makaligtas ay hanggang mamayang gabi dahil kadalasan ay naghahanap sila Walker kapag may mga member na hindi kaagad nakakabalik sa pantalan. Kaya't ngayon ay kailangan nilang maghintay hanggang sa sumapit ang gabi upang makaligtas. Nahapunan ay nagpanik si Sally na makita niya na lumala na naman ang kondisyon ni Rodrigo at naramdaman niya na nagkaroon ito ng impeksyon dahil sa pagkakakagat ng hippopotamus. Samantala sa itaas ng puno, nang mainitan si Hannah ay hinubad niya ang kanyang sweater at nang inutugan ay kumibot naman ang betlog ni Mike nang makita nito ang puklo ng kanyang dibi. Good job. Watch this. What are you doing? Look. Ilang sandali nang makuha nila ang mga mineral water ay ipinamigay nila ang mga ito sa kanilang mga kasamahan. Ngunit ilang sandali matapos nilang makaramdam ng kaginhawahan ay bigla silang nagpanik nang makita nila na may gumalaw sa tubig. Kaya't dali-dali silang nagpanikan sa isang puno. Putik! Sa gitna ng napakapanganib na sitwasyon ay biglang nahulog si Sally at dahil may taglay na kabayanihan ay dali-dali siyang tinulungan na si Stin. Matapos siyang mailigtas ni Sistine, ay si Hannah naman ang nahulog sa tubig. At habang nakikipaglaban ng iba para sa kanilang mga buhay, ay makikitang takot na takot si Malika na nakaupo sa puno na parang si Tarzan. At sa gitna ng kanilang pagpapanik, ay isinigaw ni Sistine na lumapit si Hannah sa sanga na nasa tubig. At dali-daling umakyat sa puno si Sistine upang iligtas ang kanyang kaibigan. At nang makita ni Jim na hindi makakaligtas si Hannah, ay agad na siyang nagpaalam sa kanyang anak at sinabi na susubukan kong painan ng kulubot kong betlog ang hipo. Charot. Come to me! I can't! Oh shit! Oh shit! At pagkatapos niyang tumalon, ay agad siyang namatay nang nasabi ng malaking pangilang hipo ang kanyang kulubot na mga betlog. Aray ko, ang sakit men. At ng mga sandaling iyon ay sinubukang iligtas ni Sistine si ate mong Hannah. Sayang talaga dahil biglang namatay din si Hannah nang talunin siya ng hipo. At dahil sa pangyayaring ito ay hindi sila makapaniwala na sa isang iglap ay dalawang kasamahan nila ang naging mga biktima ng hipo. I can't. Tell your
it's by Gator Joe's now. At nang gabing iyon ay nagsimula ng mag-alala si Walker dahil hindi pa bumabalik sila Rodrigo. At nang makaramdam na may nangyaring masama ay nag-volunteer na si Randy na hanapin na sila Rodrigo. Ngunit hindi na nag-aksepa ng panahon si Walker kaya't nagdesisyon na din siyang maghanap. Samantala ay nagtataka naman si Mike kung bakit gabi na ay hindi pa din naghahanap sila Walker. Gayon din si Malika na kaninang tanghali pa nakatambay sa itaas ng puno at feeling niya na hindi na darating ang search team. At sa gitna na kanyang lumalalang kondisyon ay sinabi ni Rodrigo na ang tracking cellphone na nakalagay sa trunk ay talagang namatay na dahil pinasok na ito ng tubig sa loob. At dahil dito ay gusto niyang may magdala sa kanya ng cellphone na iyon at baka sakaling mai-on pa niya ito. At nang marinig ito ni Malika ay agad siyang tumanggi dahil hindi naman siya marunong lumangoy. Samantala dahil ayaw ni Sally na may mawala pa sa kanyang pamilya ay ayaw niyang ipagsapalaran ang buhay ni Mike. At dahil nagtanggihan na ang lahat ay wala nang nagawa pa si Sistine kaya't siya na ang nag-volunteer na kunin ng cellphone. Sa kabila ng matinding panganib ay humingi ng tawad si Rodrigo dahil hindi niya magawang makatulong dala na kanyang malalang sugat sa dibdib. Pagkatapos, sinabi ni Rodrigo sa kanila na magsindi ng apoy sa paligid ng bangka gamit ng mga iba't ibang gamit sa first aid dahil takot para sa apoy ang hipo. Pagkatapos nilang magsindi ng apoy ay pinalakas ni Sistine ang kanyang pag-iisip bago siya lumubog sa tubig. Ilang sandali ay laking takot niya na makita niya ang bangkay ni Hannah na nakalutang sa tubig at sa gitna ng kanyang sobrang takot ay dali-dali niyang kinuha ang cellphone ni Rodrigo sa trunk. Pagkatapos niyang makuha ang cellphone ay sinabi ni Mike kay Sistine na bilisan niya dahil malapit nang mamatay ang apoy sa labas. At pagbalik nila Sistine ay sinubukan na ni Rodrigo na buksan ang kanyang cellphone gamit ang kanyang pangmalupitang teknik. Sa wakas ay nagawa na niyang mai-on ito kahit na nalubog pa ito sa tubig at ngayon ay ma-activate na niya ang tracking device system at mahihintay na nila ang pagdating ng kanyang mga kasamahan. Samantala ay laking gulat ni Walker nang malaman niya sa tracker na napakalayo pala nila Rodrigo sa ruta ng turista kaya dali-dali na siyang umalis upang mapuntahan niya sila Rodrigo. You hear that? Yeah. Sa madalit sabi ay nakahinga na sila ng maluwag nang makita nila na may paparating na sa di kalayuan. At pagdating ni Walker ay tinanong sila nito kung ano ang nangyari at bakit hindi na sila nakaalis doon. Kaya naman sinabi ni Rodrigo ang lahat na nangyari matapos silang makita ang patay na malaking buhaya na ginula-gulanit ng hippopotamus. Kaya't habang takot at takot ay hinimok sila ni Walker na mag-alis na silang lahat doon. Here you go. Wait. Jeez. I could have helped. Mike. Hi, Mike. You can move.
At habang inililikas sila ay makikitang busy naman ang nagmamaasim na si Ate Mong Malika sa pagsusuot ng kanyang favorite high heels. At hindi lang yan dahil apura pa ang sisi niya kila Walker at sinabi na hindi nyo kayang pangalagaan ang kaligtasan ng mga turista nyo. At dahil hindi na nakatiis si Mike kay Talakera, kaya't nang mabatip siya dito ay sinabi niya na kundi dahil sa kaipalan mo na kuna ng picture ang nateging buhaya, di hindi sana nangyari ang lahat ng ito. At dahil hindi na makontrol ni Malika ang kanyang pagkakupal at epal, ay bigla niyang itinulak si Mike. At pagkatapos ay biglang putik. At dahil sa kagagahan ni Malika, kaya't binaunan ng mga ducks na pangil ng hippopotamus si Mike. At habang nagwawala si Sally, ay wala nang nagawa pa si Malika kundi ang mapatulala na lang sa nangyari. At nang maramdaman ni Walker na hindi na sila safe, kaya't sinabi niya na wag na muna silang umalis hanggat hindi pa umaalis doon ang ducks na hippo. Ilang sandali ay makikitang sobrang malala na ang kalungkutan ni Sally sa pagkaubos ng kanyang pamilya. At sa mga sandaling iyon ay nagplano si Walker na barilin ng pampatulog ang hippo upang makaalis na sila ng ligtas doon. Ina, at laking takot nila nang makita nila na biglang tumalon si Sally sa tubig. Ang pangit mo namang kabanding, Sally. At dahil wala nang saysay ang kanyang buhay, kaya't nagdesisyon na siyang ipakain ang kanyang bahugbilat sa ducks na hippo upang makapag-join together na siya sa kanyang pamilya sa kabilang buhay. At nang makita ito, ay agad nang inihanda ni Walker ang kanyang baril habang sinasabi niya na bumalik na si Sally. Ngunit makikitang biglang nawala na si Sally sa gitna ng kadiliman. Matapos makapalag sa pagkakasunggab ng hippo, ay humingi ng tulong ang sugotang si Walker kay Rodrigo. Ngunit namatay na din pala si Rodrigo dahil dumugo ng malala ang kanyang sugat nang atakin sila ng hippo kanina. At sa gitna ng pagkakataranta ay sinabi ni Walker kay Malika na naakitin na kanyang alindog ang ducks na hippo upang makasakay siya sa bangka. Ngunit sinabi ni Malika na dahil matutong ang bahugbilat ko baka masuka at iluwalang ako ng hippo. Charot. Pero ang totoo ay tumanggi talaga siya dahil ayaw pa niyang mategi. Dahil nagsawa na din sa kakupalan ni Malika, kaya't sinabi ni Sistine sa kanya na 3 tao na ang mga nategi ng dahil sa sunog mong budhi. Kaya't nang dahil sa kanyang darinig ay dali-dali na niyang tinulungan si Sistine na manghuli ng mga isda para sa hippo. At tila nagalit ang ducks na hippo. At sobrang nakahinga na sila ng maluwag nang makita nila na nagawa ng mapalayas ni Walker ang hippo gamit ang flare. Pagkasakay nila sa bangka ay nakahinga ng maluwag si Sistine nang makita niya ang bag ni Hana na nagdalaman ng mga pagkain. At habang busy ang iba sa pagsagwan ay busy naman si Malika sa paglamorn. Ilang sandali dahil sa sobrang dilim sa lawa, kaya't nagdesisyon sila na magpalipas muna ng gabi sa isang abandonadong building.
I'm sorry. I'm sorry. At pagkapasok nila sa loob ay laking gulat ni Walker nang makita niya na ang lugar pala na iyon ay isang bahay katayan noong 1912 at ng mga panahong iyon ay nakaranas ng meat crisis ang mga residente doon kaya't napilitan silang mag-alaga ng mga hipo. Ngunit dahil bida-bida at mabalasik ang mga ito kaya't hindi nagtagal ang katayan na iyon. Kaya't nang dahil dito ay nagmanman na sila Sistine sa kondisyon ng buong kapaligiran. God, there must have been a lot of them. Maybe 3 generations in here. Look. Let's go back inside. Did you hear that? At sa gitna ng kanilang biglaang pag-iinspeksyon ay laking gulat nila nang marinig nila ang boses na isang baby hippo. At nakita nila na nadaganan pala ito ng pintuan ng kulungan. Run! At sa gitna ng biglaang pag-atake ng hippo ay sinabi sa kanila ni Walker na humanap sila ng mga bagay na pwede nilang gamiting panlaban. Where does it go? Down. It's gotta be. Wait. Ilang sandali ay nakahinga na sila ng maluwag nang makita nila ang isang drum na naglalaman ng diesel. At habang di mapakali si Walker, ay sinabi niya na papainan nila ang hippo upang mapapasok ito sa loob at saka nila ito sisindihan ng apoy. Save your life. Save your life. Pagkatapos nila maghanda ay tiningnan na ni Walker ang sitwasyon. Ngunit nang lalabas na siya ay nagulat siya ng malala nang biglang buksan ng hippo ang pinto. Pultik! Talagang sobrang lala ni Malika dahil nadagdagan na naman ang kanyang kasalanan patapos niyang isara ang pinto. Kaya't nang dahil sa kanyang ginawa ay nakulong sa loob si Walker at nategi ito matapos siyang tapak-tapakan ng hippo. At sa pangyayaring ito ay alam na natin ngayon kung sino talaga ang tunay na kontrabida sa kakupalan. Wala nang iba kundi si Malika Ngani. Go! At nang makorner na si Malika ay inutusan niya si Sistine na gambalain ang hippo. At nang magambala na ni Sistine ang hippo ay iniwanan na siya ng gaga. Kaya't ngayon ay si Sistine na ang tinarget ng hippo. Samantala ay lumabas ang buto sa binti ng gagang ito dahil sa bigla niyang pagtalon sa underground. Aray ko! Matapos isagawa ni Sistine ang pagsunog at dahil di marunong magtanim ng galit ay dali-dali pa din niyang tinulungan si Malika. Ngunit nang makita ang baby hippo ay naramdaman ni Sistine na isa ito sa dahilan ng pag-atake ng hippo dahil nadaganan ng pintuan ang kanyang anak at nakiusap din siya na tulungan siya ni Malika. Ngunit gaya ng dati ay agad na namang tumanggi ang gaga at sinabi niya na mas mahalaga ang kanyang buhay kesa sa baby hippo na iyon. At pagkatapos ay biglang at napegi ang gaga matapos ang utasin ng galit na hippo. At sa gitna ng sobrang takot ng malala ni Sistine ay sinubukan pa din niyang pakalmahin ang nanay na hippo sa pamamagitan ng pagkapalaya ng anak nito. At pagkaalis ng mag-inang hippo ay nakahinga na ng maluwag si Sistine nang makita niya na dumating na ang helicopter matapos makita ang sunog sa lugar na iyon.
Kinabukasan ay makikitang si Sistine lang ang tanging nakaligtas sa pangyayaring iyon. Nakakainis talaga, di ba, Lods? Dahil sa halip na kabahan tayo sa hayop, ay nabatip tayo sa kakupalan at kasamaan ni Malika. Ikaw, Lods, anong naramdaman mo sa pag-uugali ni Malika? Paki-comment mo naman sa ibaba. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po, Lods, at paki-click mo na din ang notification bell para hindi mo malampasan ang mga magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta. Ingat po palagi, Lods. God bless.